Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng bagay sa paligid mo ay normal, pero may isang bagay lang na hindi mo maipaliwanag. Yung tipong simpleng tingin lang ng isang tao ay parang biglang nagpapabigat ng dibdib mo. Ganito ang nangyari sa amin noong may dumating na bagong guro sa eskwelahan. Isang gabi, nakita namin siyang nakaupo sa labas ng silid-aralan mag-isa at ang mga mata niya nagliliwanag. Ang kwentong to, hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito dramatization lang ng kung anong lumang alamat. Totoo. At kung makikinig ka hanggang dulo, baka hindi ka na ulit makatingin sa guro mo tuwing gabi. Si Sir Jericho. Yan ang pangalan niya. Tahimik. Laging nakaitim. Malumanay magsalita pero parang may bigat ang bawat salitang binibitawan. Nagsimula siyang magturo sa amin ng biglaan. Walang orientation, walang announcement. Basta isang araw, andun na siya. Pinakilala lang ng principal bilang si pansamantalang guro sa Filipino. Hindi kami agad nagtaka. Marami namang palit ng guro sa probinsya namin, lalo na kung malayo ang barangay at maliit ang budget ng paaralan. Pero si Sir Jericho iba siya. Ako nga pala si Allen. Grade 11 noon. Wala naman akong balak manghimasok sa buhay ng iba. Tahimik lang ako, mas gusto ko sa library kaysa sa basketballan. Pero may matalik akong kaibigan, si Gio. Siya yung kabaligtaran ko. Maingay, palabiro at walang preno sa bunganga. Pero sa kabila ng kulit niya, siya rin ang unang nakapansin na may kakaiba kay Sir. Pre, napansin mo ba yung mata ni Sir nung dumaan sa hallway kanina? Parang may kislap. Pero hindi normal. Parang dilaw na maputi. Natawa lang ako. Guni-guni mo lang yan. Baka nagre-reflect lang ilaw. Pero kinabukasan, nung gabing dumaan ako sa eskwelahan pa uwi, dumaan ako roon kasi mas maikli ang daan, doon ko siya nakita. Si Sir Jericho. Nakaupo sa bench sa labas ng faculty room. Tahimik. Walang ilaw. Pero sa dilim, ang mga mata niya kumikislap. Hindi parang reflection. Hindi rin flashlight. Literal na may liwanag na nanggagaling sa loob ng mga mata niya. Tumigil ako sa paglalakad. Napalunok. At habang tinititigan ko siya mula sa likod ng puno, bigla siyang tumingin. Diretso sa akin. Hindi ko alam kung nakita niya ako, pero yung liwanag ng mata niya, para bang sumisid sa kaluluwa ko. Para akong nanigas. Nanlamig ang buong katawan ko. Kinabukasan, sinabi ko kay Gio. Akala ko matatawa siya, pero bigla siyang natahimik. Pre, hindi lang pala ako nakakakita noon, bulong niya. Doon na nagsimulang lumabo ang normal naming araw-araw. May mga batang bigla na lang umiiyak sa klase ni Sir. Hindi dahil pinagalitan, kundi dahil may nararamdaman daw silang biglang lamig sa paligid. Isang beses, may estudyanteng biglang nawalan ng malay habang nagre-recite. Sinabing parang may malamig na kamay na humawak daw sa batok niya. Pero ang pinaka nakakakilabot, yung araw na hindi pumasok si Sir. Akala namin absent. Pero nakita siya ng janitor nakatayo raw sa likod ng building, nakatingala sa buwan. Parang hindi gumagalaw. Parang rebulto. Pero ito ang nakakakuryente sa balita, umambon daw ng malakas nung gabi na yon. Lahat ng gamit at bubong nabasa. Pero si Sir Tuyo, may mga araw na parang bumabalik din ang pagiging normal. Tawanan, kulitan, kwentuhan. Si Gio, lagi pa rin akong inaasar. Allen, baka in love ka lang kay Sir, kaya iniisip mong nagliliwanag ang mata niya. Pero kahit sa mga biro niya, may halong takot ang tawa. Pareho kaming nagkukunwaring okay lang, pero pareho kaming hindi na mapakali. Hanggang isang araw, may bago na namang estudyanteng nawalan ng malay. Pero ngayon, may sugat siya sa batok, maliit, parang kagat. Dinala agad sa klinik pero walang makapagsabi kung anong sanhi. At nung gabing yon, may isang barangay tanod ang nawala. Huling nakita malapit sa eskwelahan. Dito na kami kinabahan talaga.
Gusto naming magsumbong. Gusto naming magsalita. Pero sinong maniniwala? Isang guro na ang mata ay nagliliwanag tuwing gabi. Na may kinalaman sa mga batang hinihimatay, sa sugat sa batok, sa mga taong nawawala. Walang ebidensya. Walang pruweba. Pero may isang gabi na nagpabago sa lahat. Nagkayayaan kaming mag-overtime sa school para sa group project. Ako, si Gio, at dalawa pa naming kaklase. Pagkatapos ng alas 9, habang nag-aayos kami ng gamit sa loob ng classroom, napansin naming parang may ilaw sa labas. Maliit. Mahina. Pero kakaiba ang kulay, parang dilaw na asul. Lumapit kami sa bintana. At doon nakita namin si Sir Jericho. Nakatayo sa gitna ng quadrangle. Hubad ang itaas ng katawan. Ang balat niya parang hindi balat ng tao. Parang makintab. Parang may kaliskis. At ang mga mata niya mas maliwanag pa kaysa dati. Bigla siyang lumingon. Napaatras kami. Napatili yung isa naming kasama. At ang sumunod na nangyari, hindi ko makakalimutan. Nagsimula siyang lumakad. Dahan-dahan. Papalapit sa classroom. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ni Gio, pero bigla siyang sumigaw. Allen! Takbo! Naputol ang kuryente. Nawala ang ilaw. At ang huling bagay na nakita ko ay ang mukha ni Sir, nakadikit sa salamin. Ngumiti siya. Pero hindi ngiti ng tao. May mahahabang ngipin. At sa liwanag ng kanyang mata, nakita ko ang sariling refleksyon, nanginginig. Ito ang simula ng impyerno sa paaralan namin. At ito ang kwentong hindi ko alam kung tatapusin ko ba o baka ako na ang susunod. Dahil minsan ang guro na inaakala mong gabay, siya pala ang nagbabantay sa dilim. Mula ng gabi ng pagkakita namin kay Sir Jericho sa gitna ng quadrangle, hubad, may kaliskis ang balat, at ang mga matang parang apoy, hindi na muling naging tahimik ang mundo ko. Hindi ko na rin alam kung ano pa ang totoo. Lahat ng bagay ay parang may anino na sinusundan kami ni Gio, anino na hindi mo makita, pero ramdam mong palaging nandyan, nagmamasid. Mula noon, nagsimula na ring magbago ang tingin sa amin ng mga guro. Parang may ibinubulong silang hindi namin naririnig. Ang dating mababait, bigla na lang hindi na kami pinapansin. Si Ma'am Esther, advisor namin, umiiwas na ng tingin tuwing sasalubong kami. Si Sir Romel, dating palangiti, parang bigla na lang tumamlay. At si Principal Cora minsan naming narinig na may tinawagan sa telepono, at ang sabi niya, mukhang nagsisimula na. May mga batang nakakakita. Pero hindi yon ang pinakamabigat sa dibdib ko. Ang tunay na bigat ay nagsimula nang tanungin ako ni Mama kung may kakaibang nangyayari sa paaralan. Allen, sabi niya habang nag-aalmusal kami. Napapanaginipan ko na naman yung matandang babae sa gubat. May sinasabi siyang babalik na siya, anong ibig sabihin noon? Napatingin lang ako sa kanya. Matagal na kasing hindi na siya nananaginip ng ganon mula nang mamatay si Lola Ising, ang nanay ni Mama. Si Lola, kilala noon sa baryo namin bilang hilot at manggagamot. Pero noon pa lang, may mga bulong-bulungan na hindi lang basta hilot si Lola, may kaalaman daw siya sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. May nagsasabing diwata raw ang ninuno niya. May nagsasabing may dugong mangkukulam sila. Pero wala namang napatunayan. Hanggang sa isang araw, habang naghahanap ako ng luma naming notebook para sa project, may nahanap akong kahon sa aparador. Lumang kahon na yari sa kahoy, may ukit ng mga simbolo, parang sinaunang baybayin. At sa loob nito isang lumang kabibe. Maputi at tila may makinang na sinag kapag tinatamaan ng araw. May nakasulat sa gilid na hindi ko mabasa. Hindi ito Tagalog. Hindi rin Latin. At sa ilalim ng kabibe may sulat kamay. Galing kay Lola Ising. Sa panahon ng pagbabalik, ang liwanag ng dagat ay muling magliliwanag. Allen, kung binabasa mo ito, isa ka sa mga pinili. Bantayan mo ang mata ng gabi. Napasinghap ako.
Anong mata ng gabi? Si Sir Jericho ba yon? Agad kong dinala ang kahon kay Gio. Hindi siya agad naniwala, pero nang hawakan niya ang kabibe, bigla siyang napaatras. Allen, bulong niya. Mainit to pero malamig sa loob. Parang may tumutunog sa loob ko. Mula noon, nagsimula na kaming magtanong-tanong. Tungkol sa mga alamat. Sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng kasaysayan pero tinuturing na katang-isip. Hanggang sa makilala namin si Mang Kaloy, isang matandang albularyo na naninirahan malapit sa paanan ng bundok, sa likod ng gubat. Una naming narinig ang pangalan niya mula sa isa naming classmate na may pinsang sinapian daw noon. Si Mang Kaloy raw ang tanging nakagamot. Pumunta kami kay Mang Kaloy isang hapon. Tahimik siya, pero ang mga mata niya, tulad ng kay Sir Jericho, may kakaibang lalim. Pero sa halip na takot, may ramdam kaming kapayapaan. Pagkaupo namin sa kubo niya, hindi na kami nagpakilala. Tila alam na niya kung sino kami. Allen, sabi niya. Sa wakas, dumating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Hindi kami nakakibo. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ang mga mata ng gabi ay muling nagising, bulong niya. At isa ka sa mga may lahing kayang lumaban. Dito niya isinalaysay ang kwento ng mga tanod ng liwanag, isang sinaunang grupo ng mga taong may dugong diwata, piniling tagapagtanggol ng mortal na mundo laban sa nilalang ng dilim. Ang mga tanod daw ay pinanganak sa panahon ng panganib at laging may tanda. Sa kaso ko, yung kabibe. Isang imutya ng dagat na nagbibigay ng lakas sa mga pinili. Ang guro ninyong may nagliliwanag na mata, sabi ni Mang Kaloy. Hindi siya tao. Isa siyang pananaw. Isa sa mga pinakamatandang uri ng aswang. Kaya niyang baguhin ang anyo, pero hindi ang mata, doon pa rin siya nahuhuli. Gusto kong tumawa. Gusto kong sabihin, hindi ito totoo. Pero ang kaba sa dibdib ko, ang liwanag ng kabibe, at ang mga panaginip ni Mama lahat nagsasabi ng isang bagay, totoo ito. Pero bakit ako, tanong ko? Wala naman akong alam. Mahina ako. Takot na ako sa dilim. Dahil ang tunay na tanod, sagot niya, ay hindi laging malakas. Pero marunong makinig, marunong tumindig. Simula noon, tinuruan kami ni Mang Kaloy ng ilang mga dasal at orasyon. Kung paano gamitin ang kabibe para makita ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Pinagpapraktis din kami kung paano isara ang isip sa mga espiritong sumusubok pumasok. Pero hindi ko pa rin kayang yakapin ang lahat ng ito. Madalas pa rin akong nananaginip. Si Sir Jericho nasa panaginip ko. Nakatayo sa likod ng classroom, nakangiti. Sa bawat paggising ko, parang may bumubulong, hindi ka makakatakas. At habang tumatagal, napapansin ko na rin si Gio. Parang bumibigat na ang katawan niya. Mas madalas siyang tulala. Isang gabi, nahuli ko siyang nakatayo sa labas ng bahay namin nakatingin sa bintana ko. Wala siyang maalala kinabukasan. May isang gabi pa, habang nag-ensayo kami ni Mang Kaloy, bigla siyang tumigil. Napatitig siya sa langit. Allen, malapit na ang gabi ng pinakamadilim na buwan. Doon siya magpapakita sa tunay niyang anyo. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung sapat ako. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na to simpleng kwento lang ng estudyante at guro. At kung totoo ngang may dugo ng diwata sa katawan ko, paano kung ang dugong yon ang humila sa akin palapit sa dilim, hindi palayo? Ang kabibe sa palad ko bigla na namang nagliwanag. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ko nalang nakita ang mga mata ni Sir Jericho nung gabing yon? Paano kung hindi ko nabuksan ang kahon ni Lola Ising, o hindi ko dinala ang kabibe kay Gio? Siguro tahimik pa rin ang buhay ko. Simpleng estudyante. Tahimik. Walang iniintinding kakaiba. Pero huli na ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalim ang gulo sa loob ko. May sinasabi silang may dugo raw akong galing sa diwata. Na ako raw ay isang tanod. Pero paano kung ayoko?
Paano kung hindi ko kayang yakapin ang papel na ibinibigay nila? Hindi ko masabi kay mama ang lahat. Ayokong dagdagan ang bigat sa puso niya. Mula nang iwan kami ni Papa, halos siya na lang ang gumagawa ng lahat. Ako ang panganay, pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na sapat ako. Lagi kong tanong sa sarili ko, bakit siya umalis? May mali ba sa amin ni Mama? Laging may iniwang puwang ang pagkawala niya. At ngayong may ganitong panganib sa paligid, pakiramdam ko mas lalo lang akong nawawala sa sarili ko. Isang gabi, habang palabas ako ng bahay para puntahan si Mang Kaloy, bigla kong nakita si Gio sa labas. Nakaupo sa gilid ng daan, yakap ang sarili at nanginginig. Pre! Lapit ko sa kanya. Anong nangyari? Hindi siya agad sumagot. Pero nang tumingin siya sa akin, nanlaki ang mata ko. May pasa sa ilalim ng mata niya. May sugat sa labi. At ang pinakamalalim, yung takot sa mga mata niya. May dumaan sa bubong namin, bulong niya. Akala ko pusa. Pero may mga kuko, mahabang kuko. At ang amoy parang nabubulok na karne. Agad kaming nagtungo kina Mang Kaloy. Sinalubong niya kami na tila alam na kung anong nangyari. Sinimulan na nila, sabi niya. Gusto nilang kunin si Gio. Bakit ako? Tanong ni Gio, halos pasigaw. Wala akong alam. Wala akong koneksyon sa mga to. Tunay kang may dugo ng tao, sagot ni Mang Kaloy. At ang mga tulad mo masarap para sa mga nilalang ng dilim. Pero higit pa roon, may dahilan kung bakit ikaw ang kaibigan ni Allen. May mga tanikala ang kapalaran na hindi natin basta-basta nakikita. Nang gabing yon, pinatulog muna kami ni Mang Kaloy sa kanyang kubo. Doon ko lang naranasan ang katahimikan na hindi katahimik-tahimik. Yung kahit walang tunog, parang may bumubulong sa paligid. Sa dilim ng gabi, nagising ako sa ingay ng hangin. Maalinsangan pero may malamig na ihip na dumadaan. Lumabas ako ng kubo. Sa di kalayuan, may nakita akong anino. Parang taong payat na sobrang haba ang mga braso at binti. Nakayuko pero gumagalaw. Dahan-dahan. Tila may hinahanap. At nang bigla siyang tumingala, nakita ko wala siyang mata. Pero ramdam kong nakatingin siya sa direksyon ko. Napatakbo ako pabalik ng kubo, nanginginig. Si Mang Kaloy handa na. May hawak siyang sanga ng puno ng saging at ginuhit sa sahig ang isang bilog na may mga simbolo. Wala kang dapat katakutan kung nasa loob ka ng bilog, sabi niya. Pero tandaan mo, Allen, hindi ito tatagal. Kailangan mong matuto. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa paaralan. Puno pa rin ng takot si Gio, kaya nagdesisyon kaming manatili muna sa kubo ni Mang Kaloy. Doon, tinuruan niya ako ng tamang paggamit ng mutya. Ang kabibe, ayon sa kanya, ay may kakayahang buksan ang mata ng puso. At habang ginagamit ko ito, may mga imahe akong nakikita, mga alaala na hindi akin. Parang panaginip ng ibang tao. O marahil alaala ng mga nauna sa akin. Isang araw, habang pinapraktis ko ang dasal ni Lola Ising sa ilalim ng puno, may isang matandang babae na biglang lumitaw sa paningin ko. Maputi ang buhok, kulay ginto ang mga mata, at may pakpak ng paru-paro. Allen, sabi niya. Huwag mong kalimutang ang kabayanihan ay hindi laging sigaw ng lakas. Minsan ito ay tahimik na pagtindig sa gitna ng takot. Parang may sumabog na liwanag sa loob ko. Naramdaman ko ang init sa dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paalala ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang dugo ni Lola. Ang lakas ni Mama. At ang paniniwalang may dahilan kung bakit ako ipinanganak sa panahong ito. Pero habang lumalakas ako, mas lumalakas rin ang kalaban. Isang gabi, bumalik si Gio mula sa pag-ihi sa may likod ng kubo. Nanginginig siya. Puti ang mukha. Allen, nakita ko siya. Si Sir. Nasa gubat. Nakalutang. At may sinusubuan siyang sanggol. Biglang nanlambot ang tuhod ko. Baka panaginip lang to, pre.
Pagod lang tayo. Pero sa loob-loob ko, alam ko, hindi ito panaginip. Isa na namang inosenteng buhay ang kinuha. At habang patuloy kong tinatanggi ang tungkulin ko, may mga nawawala, may mga nasasaktan. Nagtatalo ang puso ko. Gusto kong maging normal. Gusto kong bumalik sa dating ako. Pero paano kung ang pagbabaliwala ko ang dahilan ng kamatayan ng iba? Bumalik sa alaala ko ang tanong na iniwan ni Mang Kaloy. Ang tanong ay hindi kung gusto mong maging tanod kundi kung handa kang maging tao sa harap ng dilim. Isang gabi, habang hawak ko ang kabibe sa dilim, narinig ko ang boses ng ama ko. Mahinang bulong galing sa kawalan. Anak, patawad. Napaluha ako. Hindi ko alam kung totoo yon o guni-guni. Pero sa gabing yon, habang tinititigan ko ang liwanag ng mutya sa aking palad, alam kong may mas malaking laban na paparating. At kung hindi ko ito haharapin, baka hindi na ako muling makakita ng liwanag. Simula ng gabi na yon, nang marinig ko ang boses ni Papa sa dilim habang hawak ang mutya, hindi na ako muling naging tahimik sa loob. Parang may gising na sigaw sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Takot pa rin ako, pero sa ilalim ng takot na yon may apoy na dahan-dahang lumalaki. Apoy na nagsasabing hindi na pwedeng tumalikod. Pero habang tumitibay ang loob ko, lalo rin namang lumalakas ang presensya ng kalaban. Sa bawat gabi, may nababalitaan kaming nawawalang alagang hayop, mga batang bigla na lang nagkakasakit, o mga tanod ng barangay na natatagpuan sa tabing kalsada, sugatan at walang malay. Ang sabi ng mga pulis, aso, ligaw na hayop o aksidente. Pero kami ni Gio, alam naming hindi yon ang totoo. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta kay Mang Kaloy, may nadaanan kaming puno sa gilid ng daan. Patay ang mga sanga, nangingitim ang balat, at sa paanan nito, may mga ibong tila nalaglag sa lupa, wala ng buhay. Napatigil kami. Si Gio, tahimik lang. Pero nakita kong napapamura siya sa ilalim ng hininga niya. Pre, sabi niya sa akin, habang pinagmamasdan ang puno. Ilang araw na lang siguro, hindi na to basta kwento. Laban na talaga. Tumango lang ako. Ayokong magsalita dahil baka kung ano pa ang masabi ko, baka aminin kong natatakot ako. Na baka hindi ko kaya. Sa kubo ni Mang Kaloy, pinaigting niya ang mga pagsasanay. Hindi lang dasal at paghawak ng mutya. Tinuruan niya kaming gumawa ng mga anting-anting, kung paano maramdaman kung may nilalang sa paligid, at kung paano gamitin ang liwanag ng kabibe para itaboy ang dilim. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi lang kalaban sa labas ang problema. May sugat din si Gio sa loob na unti-unting lumalalim. Naalala mo si Papa ko? Tanong niya isang gabi habang naglalakad kami pauwi. Yung iniwan kami nung grade 4 tayo. Tumango ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ang usapan. Bumalik siya nung isang buwan lang. Gusto raw niya akong kunin. Pero nang marinig niyang di ko na siya kinikilala bilang ama, umalis siya ulit. Hindi na muling nagpakita. Tahimik ako. Gusto kong yakapin siya pero alam kong hindi niya hilig ang ganon. Kaya tahimik lang akong naglakad sa tabi niya. Ngayon, tuloy niya, habang lumalapit ang laban, iniisip ko kung may saysay ba tong lahat. Kung aalis din naman lahat ng taong mahal ko, ba't ko pa ipaglalaban to? Hindi ko siya sinagot agad. Pero ilang hakbang pa, huminto ako at hinawakan ang balikat niya. Dahil hindi lahat aalis. Nandito pa ako. At hanggat nandito tayo, hindi pa tapos ang laban. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tumulo ang luha, tahimik, walang drama. Pero punong-puno ng pagod. Sa mga susunod na araw, lalong dumami ang senyales ng panganib. Sa paaralan, may mga estudyanteng biglang nagsusuka ng itim. Ang iba, nanlalabo ang mata at sinasabing may anino raw silang nakita sa sulok ng silid-aralan. Isa pang guro ang nag-resign, sinabing may sumusunod daw sa kanya tuwing gabi, isang nilalang na may mahahabang kuko at matatalas na ngipin. May isang gabi pa,
Habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil sa pag-ikot ng hangin sa loob ng kwarto. Lumingon ako sa bintana, sarado naman. Pero nang tumingin ako sa salamin sa gilid ng kama, nanlaki ang mata ko. May mata roon. Isang pares ng mata, nagliliwanag sa dilim, tila nakatanaw sa kaluluwa ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makakilos. Hanggang sa biglang nagliwanag ang mutya sa ilalim ng unan ko, at sa isang kisap mata, nawala ang mga mata sa salamin. Naiwan lang ang sarili kong refleksyon, maputla, pawis na pawis, at nanginginig. Kinabukasan, dinala ko agad ito kay Mang Kaloy. Tinuro niya sa akin ang ibig sabihin, ang salamin, daan ng mga nilalang sa kabilang daigdig. Hindi lahat ng nakikita mo ay narito sa pisikal na mundo. Pero kung minamasdan ka na nila, ibig sabihin, handa na sila. Simula noon, mas pinatindi pa namin ang paghahanda. Kahit si Gio, pilit nilalabanan ang takot. Pero hindi talaga ganun kadali. Pre, sabi niya minsan, habang hawak ang kutsilyong pinahiran ng langis na may orasyon. Paano kung hindi tayo manalo? Paano kung tayo ang kunin nila? Hindi ko siya sinagot ng tiyak. Kasi ako mismo, hindi ko alam ang sagot. Ang masasabi ko lang, mas pipiliin kong mawala sa laban kesa mabuhay sa takot habang buhay. Natahimik siya. At sa tingin ko, yon ang unang beses na may nakita akong liwanag sa mata niya. Hindi mutya. Hindi dasal. Kundi pag-asa. Sa gabing yon, dumating ang hudyat. Habang nakaupo kami sa kubo, biglang umitim ang langit. Wala pang alas 7, pero parang alas 12 na ng gabi. Ang mga alitaptap na dati nagliliparan sa paligid biglang nawala. Tumingin si Mang Kaloy sa kabundukan. Dumarating na sila. At sa di kalayuan narinig namin ang una nilang sigaw. Isang napakalalim na tunog, parang halakhak at pag-iyak na magkasabay. Nang ilabot ang buong katawan ko. Si Gio, napakapit sa braso ko. Ako man, hindi ko na alam kung paano huminga. Hindi pa to ang huling laban, sabi ni Mang Kaloy. Pero ito ang simula ng pagwasak sa lahat ng akala niyong ligtas. At habang lumalakas ang hangin at nanginginig ang lupa, alam naming wala ng atrasan. Ang dilim ay nasa paligid na. Nakamasid. Naghihintay. At kami-kami na lang ang natitirang pag-asa. Chat said. Nang gabing tumindig ang hangin at rumagasa ang sigaw mula sa kadiliman, alam na naming iba na ang takbo ng panahon. Ang dating katahimikan ng baryo ay napalitan ng tila paghinga ng isang nilalang na matagal nang natutulog, ngayon ay nagising na't gutom na gutom. Si Mang Kaloy, tahimik lang habang kinukuryente ng kidlat ang langit. Nakaupo siya sa may papag, hawak ang isang dahon ng banaba na nilalagyan niya ng pulang tinta. Sabi niya, pampigil daw yon sa masamang espiritu. Pero sa likod ng mga simpleng galaw niya, ramdam ko ang bigat. Para siyang may itinatago. Kami ni Gio, hindi na makatulog. Parang bawat tunog ng sanga sa labas, bawat ihip ng hangin sa bintana, may dalang panibagong takot. Kinabukasan, dumiretso kami sa eskwelahan. Akala naming walang papasok, pero nandoon pa rin ang ibang estudyante, parang walang nangyayari. Parang normal lang. Pero alam naming hindi totoo ang kaswal ng ngiti ng mga guro. Ang titig ni Ma'am Esther, na dati puno ng malasakit, ngayon ay malamig. May guro pang hindi kami pinapasok sa klase. Pinagmasdan lang kami mula sa pintuan. Walang salita. Bago kami umalis, may napansin kaming bagong mukha sa faculty room, isang matandang babae na nakasuot ng makintab na bestida. Kulot ang buhok, maputla ang balat, pero ang ngiti niya parang hindi sa tao. Ramdam mo agad na hindi siya karaniwang bisita. Nang mapansin niyang tinititigan namin siya, ngumiti siya sa akin. Pero hindi malambing. Hindi rin matamis. Isa yung ngiti na parang alam na niya kung anong laman ang utak ko. Para bang matagal na niya akong inaabangan. Nang gabi rin yon, bumalik kami kay Mang Kaloy para magtanong. Sino po yung babaeng nakita namin sa faculty room? Tanong ko.
Parang iba ang dating niya. Napatingin si Mang Kaloy sa apoy na niluluto niyang dahon. Siya si Loring, sagot niya, mababa ang boses. Siya ang tagapagsalita ng dilim. Noon pa siya naghahanap sa'yo. Sakin, nanlamig ang batok ko. Tumango siya. Matagal ka nang sinusubaybayan, Allen. At hindi lang dahil tanod ka kundi dahil isa ka sa mga naputol siya sa pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto. Si Gio. Nakahawak sa dibdib parang hinihingal. Pero may kakaiba sa mukha niya, parang bagong iyak, pero mas malalim pa. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Naupo siya sa sulok at tumungo. Gio, lumapit ako. Anong meron? Napatingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang uri ng takot na hindi ko pa nakita sa kanya noon, hindi lang takot sa dilim kundi takot sa sarili. Allen, may hindi ako nasabi sa'yo. Napatigil ako. Tumigil din si Mang Kaloy sa ginagawa niya. Noong gabing sinabi kong nakita ko si Sir na may karga-kargang sanggol, hindi ko lang siya nakita. Lumapit siya sa akin. Kinausap niya ako. Napatayo ako. Anong ibig mong sabihin? Kinausap ka niya. Tumango si Gio, nanginginig. Sabi niya kaya raw niya akong iligtas. Kaya raw niya protektahan ang pamilya ko. Basta-basta ibigay ko sa kanya ang isang bagay. Isang pangalan. Napalunok ako. Anong pangalan? Saglit siyang hindi sumagot. Ikaw. Parang huminto ang mundo ko. Umiikot ang pakiramdam ko. Tila nawala ang hangin sa paligid. Ibinigay mo ang pangalan ko sa kanya, mahina kong tanong. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, halos sigaw na ni Gio. Akala ko simpleng pananakot lang yon. Hindi ko alam, hindi ko akalaing totoo. Lumingon ako kay Mang Kaloy. Tahimik lang siya. Pero baka sa mukha niya ang isang uri ng lungkot na parang matagal na niyang inasahan ang ganitong araw. Anong ibig sabihin kapag ibinigay ang pangalan ko? Tanong ko sa kanya. Kapag alam ng nilalang ng dilim ang tunay mong pangalan, kaya ka na nilang pasukin. Kaya na nilang baliin ang lakas mo. At kaya ka na nilang iangkin. Napaluhod ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pagkabigo. Kaibigan ko si Gio. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero mayong siya rin pala ang nagbukas ng pinto sa dilim, hindi ko na alam kung sino pa ang kakampi ko. Allen, patawad. Handa akong itaya ang buhay ko para lang itama to. Handa akong, hindi yon sapat, sigaw ko. Hindi sapat ang pagsisisi kung nailaglag mo na ako sa kalaban. Tumayo si Mang Kaloy, nilapitan kami. Pagkakampi, pagsubok, pagkasira, parte yan ng tunay na digmaan. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. Allen, may isa pa akong hindi nasabi sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Ang mutya sa'yo hindi lang basta pananggalang. Isa kang tagapagbukas. Ang dugong nananalaytay sa'yo, galing sa diwata ng liwanag, isa sa mga unang nilalang. At ikaw lang ang may kakayahang buksan ang tarangkahan ng hangganan, ang huling depensa sa pagitan ng mundo natin at ng tunay na mundo ng dilim. Natigilan ako. Ibig sabihin, kung mapasa kamay ng kalaban ang buong pagkatao mo, ang pangalan, ang puso, at ang loob, magagawa nilang buksan ang tarangkahan. At kapag nabuksan yon, wala nang makakapigil sa kanila. Biglang umikot ang sikmura ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi lang pala ako tanod. Ako rin ang pinto. Kaya pala ako sinusundan. Kaya pala ako binabantayan. At kaya pala ibinigay ni Gio ang pangalan ko. Wala akong masabi. Gusto kong magalit. Gusto kong tumakbo. Pero wala na akong mapuntahan. At sa labas ng bintana, sa madilim na gabi, nakita ko muli ang pares ng matang nagliliwanag. Nasa malayo. Pero naroroon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nagsisimula ang huling gabi. Pero unti-unti, binubuksan na nila ang pintuan.
At ako ang susi. Chat said, mula nang nalaman ko ang totoo, na ako ang itagapagbukas, na ang pangalan ko ang hawak ng kalaban, at na ang kaibigan kong si Gio ang hindi sinasadyang nagtulak sa akin sa bingit, wala na akong natirang panahon para magtago. Sa gabing yon, bumukas ang langit. Hindi ulan ang bumagsak kundi abo. Mabagal, pino at malamig sa balat. Parang abo ng isang bagay na matagal nang sinunog at ngayon ay bumabalik para ipaalala ang iniwang apoy. Si Mang Kaloy, hawak ang sako ng mga anting-anting at dahon, habang binubuo ang huling bilog sa lupa. Sa gitna ng kagubatan, sa isang clearing na matagal nang hindi inaapakan ng tao, doon kami nagtipon. Ako, si Gio, at ang mga matandang kabalikat ni Mang Kaloy, mga albularyong nanggaling pa sa iba't ibang barangay. Hindi sila maraming pero bawat isa may alam. At lahat kami may takot. Pero walang umaatras. Sa gitna ng bilog, inilapag ko ang mutya, ang kabibe, na ngayon ay hindi na maputing makintab. Ngayon, may guhit na itim sa gitna. Sabi ni Mang Kaloy, senyales iyon na nagsisimula ng pasukin ng dilim ang sarili ko. Allen, sabi niya habang pinapahid ang langis sa balikat ko, hindi ito tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagpigil. Kung mabuksan man ang tarangkahan, siguraduhin mong ikaw ang huling hadlang. Tumango ako. Pero sa loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin kung bakit ako. Bakit hindi si Papa, si Mama, o kahit si Gio? Pero wala na ring saysay ang tanong. Ako ito. At ito ang dapat kong harapin. Nag-umpisa ang lahat sa isang tunog. Isang manipis na alingawngaw sa gitna ng katahimikan. Parang batang umiiyak. Pero habang papalapit, nagiging sigaw. Sigaw na may halakhak. At mula sa dilim ng kagubatan, lumabas ang mga nilalang. Hindi sila lahat kahindik-hindik sa anyo. Yung iba, mukha lang na pamilyar pero mali, parang kaklase mong hindi na kumikibo, o gurong masyadong tahimik. Pero ang titig nila wala na sa tao. Yung iba, gumagapang sa lupa, mahaba ang katawan, naglalaway. At sa gitna ng lahat ng iyon si Sir Jericho. Hindi na siya nagkukubli. Ang balat niya, kulay abo, makintab na parang kaliskis ng isda. Ang mga mata niya, umaapoy sa liwanag. At ang ngiti niya, tila ngiting alam na niyang panalo na siya. Allen, malumanay niyang sabi, ang pinto ay nariyan na. Kailangan na lang ang iyong pagpayag. Hindi mo to makukuha, sagot ko. Pero ibinigay na sa akin ang pangalan mo. Ang puso mo'y basag. At ang loob mo'y nilamon ng takot. Isa na lang ang kulang, ikaw na lang. Biglang humakbang si Gio sa harap ko. Ako ang dahilan kung bakit siya mahina. Kaya ako ang unang tatapos sa'yo. Hinugot niya ang kutsilyong may langis at tumakbo papunta kay Sir Jericho. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa katawan ng guro, at sa isang kisap mata, tumilapon si Gio papalayo, bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw. Gio, sigaw ko, sabay takbo sa kanya. Humihinga pa siya, pero mahina. Napapikit. Allen, patawad. Kahit sa huling sandali tandaan mong hindi kita iniwan. Doon ako tuluyang nabasag. Ang bigat sa dibdib ko, pinagsamang galit, takot, at lungkot, naging isang apoy. At sa pagkakataong iyon, ang kabibe sa kamay ko, biglang sumiklab ng liwanag. Tumayo ako. Tumayo para kay Gio. Para kay Mama. Para sa lahat ng nawala. Hawak ko ang kabibe na ngayon ay nagiging parang bato ng liwanag, kumikislap sa bawat hakbang ko. Lumapit si Sir Jericho. Lumulutang na siya sa ere. Ang mga nilalang sa paligid niya, nagsimula ng gumapang palapit. Mula sa lupa, may mga ugat na lumalabas, dumidikit sa mga anting-anting namin. Handa ka na ba, Allen? Tanong niya. Handa na akong mamatay, kung yon ang kailangan para di ka manalo. Itinaas ko ang kabibe at binigkas ang dasal na tinuro ni Mang Kaloy. Liwanag ng pinagmulan, taglay mo ang aking lakas. Ilayo mo sakin ang dilim, at ibalik sa lupa ang liwanag.
Pumutok ang paligid sa sobrang liwanag. Nagsigawan ang mga nilalang. Narinig kong humiyaw si Sir Jericho, hindi sa sakit, kundi sa galit. Hindi pa tapos to, sigaw niya. Hindi mo ako kayang pigilan mag-isa. At doon, bigla siyang lumipad pataas, sabay bagsak sa lupa, tuloy-tuloy sa gitna ng bilog na iginuhit ni Mang Kaloy. Ang bilog ay nagliyab at sumiklab ang katawan ni Sir Jericho sa sarili niyang galit. Pero kahit nasusunog na siya, nakangiti pa rin siya. Kahit hindi ngayon babalik kami. Dahil ikaw, Allen, ikaw pa rin ang pinto. At bago siya tuluyang maglaho, isang aninong parang alon ang lumusot sa lupa, dumaan sa ilalim ko at nawala. Sa sandaling iyon, ramdam kong may parte sa akin na parang nahila. Napatigil ang paligid. Umiiyak ang hangin. Wala nang gumagalaw. Si Gio tahimik sa tabi ko. Si Mang Kaloy lumapit. Buhay ka pa, sabi niya. Pero sa loob ko, alam kong may parte na hindi na ganon. Buhay ako. Nanalo kami. Pero may isang bagay na iniwan ni Sir Jericho, isang piraso ng sarili niya sa loob ko. At balang araw, babalik siya para kunin yon. 3 araw pagkatapos ng labanan, bumalik ang ulan, hindi abo, hindi apoy, kundi ulan lang talaga. Malamig, tahimik, at parang gustong linisin ang mga naiwan. Sa baryo, muling bumalik ang sigla ng mga tao. May ilang hindi pa rin nagsasalita tungkol sa mga nangyari, pero alam ng bawat isa sa amin na may bagay na nagbago. Parang may kurtinang matagal nang nakatabing sa mga mata namin, ngayon ay nayalis na. At kahit wala silang malinaw na paliwanag, ramdam ng lahat na may isang panganib ang pansamantalang napigilan. Ako? Hindi ko pa rin alam kung panalo nga ba ako. Naitaboy namin si Sir Jericho at ang kanyang mga nilalang. Napatunayan naming hindi kami basta-bastang bata lang. Pero sa bawat gabi, bago ako pumikit, nararamdaman kong may bahagi sa loob ko na hindi na akin. May anino na kumikiskis sa gilid ng puso ko. Tahimik. Naghihintay. Si Gio, nagising kinabukasan matapos ang labanan. Mahina pa rin pero buhay. At sa simpleng pagmulat ng mata niya habang hawak ang kamay ko, alam kong kahit papaano, nailigtas ko ang isa sa pinakamahalaga sa akin. Hindi na siya muling nagtanong kung mapapatawad ko siya. Hindi ko na rin kailangang sabihin kung. Dahil sa mga mata niya, nakita ko na rin ang lungkot at pagsisising hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. 1 linggo pa ang lumipas bago namin huling nakita si Mang Kaloy. Ipinatawag niya kami sa kubo para sa huling paalala. Hindi pa rito nagtatapos, sabi niya. Ang dilim ay hindi basta-basta nauubos. Umiikot lang ito. Nagpapahinga. Nag-aabang ng bagong pagkakataon. Tinignan niya ako. Pero ang liwanag, Allen, hindi kailangang maging malakas palagi. Minsan, sapat na nanariyan ka lang. Tumitindig kahit nanginginig. Iniabot niya sa akin ang kabibe. Ngayon ay buo na ulit, makintab at maliwanag. Ito'y hindi para sa digmaan, anya. Ito'y paalala. Na minsan sa buhay mo, humarap ka sa dilim at hindi ka tumakbo. Bumalik kami sa eskwelahan matapos ang ilang linggo. May bagong guro. Si Ma'am Letty, mabait, tahimik, pero may dalang liwanag sa boses niya. Wala na si Sir Jericho, at wala ring nagtangkang tanungin kung nasaan siya. Ang sinasabi ng mga opisyal. Nag-leave raw. Personal na dahilan. Pero ang totoo, may isa na namang aswang ang nawala sa mundo. At may isang batang may mutya na ang natutong lumaban. Si Mama, hindi na muling nanaginip ng matandang babae. Ang huli niyang panaginip, sabi niya, si Lola raw ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tahimik, nakangiti. Wala na raw kasamang anino. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko ang mga bata sa kanto, naglalaro ng habulan, nagtatawanan. Sa gilid ng isipan ko, naiisip ko kung gaano kadali sanang mawala ang ganitong simpleng buhay kung hindi kami lumaban. Kung nagpatalo ako,
Kung pinili kong magtago, pero pinili kong harapin, hindi ko na muling ginamit ang kabibe. Nakatago ito ngayon sa isang kahong may dasal sa ilalim ng kama ko. Baka sa susunod na buhay ko ulit ito gamitin. O baka hindi na kailanman. Minsan, habang natutulog si Gio sa sala, nakita kong pinagmamasdan niya ang mga bituin. Pre, sabi niya, alam mo ba, kahit madilim ang langit, may mga ilaw pa rin sa taas. Umiti ako. Ganon din ang puso. Kahit basag, may parte pa rin kayang kumislap. Tumahimik kami. Walang kailangan sabihin. Dahil may mga gabi talagang hindi kailangang sagutin, kundi unawain lang. At kung sakaling bumalik ang dilim, kung sakaling kumalabog ulit ang hangin at bumukas ang lupa, handa na akong harapin ito. Hindi dahil hindi na ako takot, kundi dahil alam kong kahit ang pinakamatinding gabi, may hangganan. May mga kwento na inuukit ng dugo at luha, hindi para sa kasikatan, kundi para sa katotohanan. Ito ang kwento ko. At kung sakaling maramdaman mong may malamig na anino sa likod mo, habang naglalakad ka sa gabi, huwag kang matakot. Tumingin ka lang sa sarili mong liwanag. Dahil minsan, ang pinakamaliit na ilaw sapat na para itaboy ang pinakamatinding dilim. May mga panahon na hindi lang biolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Allen ay isang simpleng binata. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang gabi habang umuulan ng malakas nakita niya ang kahon. Nakasulat ang pangalan, Mutya ng Dilim. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero ramdam niya na may bagay na naghihintay sa kanya. Kung nabasa mo to, ibig sabihin dumating na ang hukuman. Hindi niya alam kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili, dinala niya ang kahon kay Mang Kaloy, isang albularyo na nakakaalam ng mga bagay na hindi dapat alamin ng karaniwang tao. Doon, nalaman niya ang katotohanan. Na ang kanyang pamilya ay may kasunduan. Na ang kanyang dugo ay may kapangyarihan. Na ang kanyang ina ay hindi tunay na nawala. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng kuweba. Sa ilalim nito, ang huling gate papunta sa mundo ng dilim. Suot niya ang mutya ng gabay. Dala ang pasakit ng nakaraan. At sa kanyang puso ang hininga ng kanyang tunay na ama. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako, kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Final thought, comment prompt. Kung ikaw si Allen, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.